Wherever I go, the wind follows, and the wind, it smells like rain. Yo! What's up sa inyo mga Joforms at welcome back uli sa aking collectibles channel. Okay, about lang dun sa top 2023 figures, no? Medyo i-delay ko siya kasi gusto ko rin talaga masama doon si Amazing Yamaguchi Moon Knight. Kaso, umorder ako noon sa, sa local PH retailer na. Na-release yun no, 2023 pa rin. Kaso, December. Kaso, yun nga, pagdating dito sa mga retailer dito sa Pinas, particular, wala pa eh, hinihintay ko eh. So, i-delay ko muna yon. Ano na lang naman yung mga previous na naman yun. So, konting yabang na lang yun or pag-showcase. But, kaya unahin ko yung paggawa nito kasi then video na to ay yung unang-unang express review ko ng and unboxing ng ayun nga bale review kasi si 2099 at least yun nga technically yun yung una ko nagawa pero ano na rin yun eh kuha ko lang din sa PH retailer or seller so delay na yun na parang 1 to 2 months from the release unlike etong figure natin ngayon release lang talaga siya this month, February 2024, no? By exact date, na-release ito kasi yung company nito, si Sentinel, ay alam ko, either China or Hong Kong. So, mas nauna naka-receive yung mga, may nakita na ako online o sa mga fans, alam niyo para sa mga Chinese or Hong Kong na collectors, una sila naka-receive eh. Then, ito, na-receive ko, or yung pinaka-shipment, pinagkuhaan ko kasi nito online, Japan store, specific si Hobby Search or si 1999.co.jp. Nagka-stock sila and ni-release nila to, shinip nila to last Friday lang. Ano ba yung Friday? 14. Kasi Valentine's 14, Wednesday, di ba? Bale, 16. Nung 16, shinip nila din. Ito, fresh from delivery kaninang araw kasi syempre ngayon, gabi ko to nire-record, no? Thursday, ano na ba ngayon? Thursday, 22 or 21, basta kung ano man yung date. Wala akong kalendaryo sa akin. No? So, yan. Fresh from delivery, ang bago-bago pa. Ayun nga. So, express, at unboxing and review. And sa mga susunod natin, ganun na yung pinaka-plano ko or at least most of the time gagawin natin unboxing and review. So, yan. Okay, huling kwento lang bago mag-actual unboxing no, and review. Medyo ibida ko lang, baka napansin nyo rin or sa mga nakanood ng mga previous video natin ay binago ko yung display sa top ng shelf kung ngayon lang special kasi by history and ng toy line na to nabanggit ko na rin na panoorin niyo yung review dito sa unboxing para kay Gwen kasi part yan si Gwen Mayon nandun naman yung brief history nun SB Action si company niya Sentinel SB Action yung line series si Spider-Noir ito yung nagpakompleto ng main character sa line or kumbaga yung sa toy line nila. So, siya yung nagpa-kompleto kaya yung binalabra muna natin to. Okay, but by actual figure, so apat to mga to na kompleto na sila including si Ham kasi dito ano na lang, hindi naman totally action figure pero napapalitan din naman yung parts niya. Penny Parker, si Penny kung alam nyo yon sa mga fans naman, si Penny non-movable na yung plastic figure, yung mismong robot, si Robot Spider. Alam ko magkaibang character din talaga sila pero yung robot lang yung pinaka-action figure. Pero yan, no? Nakabalandra dyan. Tapos yun yan, yung by actual figures, hindi lang sila 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kay Sentinel, SB Action, naglabas din sila ng isang special or exclusive edition ni Miles na naka-invisible mode. Parang sa actual figure ay translucent blue yung dating niya para lang masabi yung kumbaga parang invisible siya. Isasama ko rin yun or nasama ko na rin naman yun, nagawan ko na ng video yung para sa top 2023 included siya. But yung konti kwento lang, baka napansin nyo nagbago ako for this video lang. Sa susunod hindi na naman yan. And ayan nga, masaya tingnan kasi or masaya rin talaga ako na kompleto na sila. Alam ko kasi maliban, hindi nga kasi ako nagsusubscribe sa Marvel Legends. So yun pa lang, hindi kasi ako nagma-Marvel Legends only sa mga at least premium na toy line na ako kumukuha. Marvel Legends hindi ako kumukuha nun. Baka doon nakakompleto sila nung kumbaga ito nga yung first franchise or first part yung ITSV Into the Spider-Verse. Walang nakakompleto nun. Alam ko kay si SHF hindi nila ginagawa. Alam ko kahit yung part
part 1 wala nga si SHF yung ngayon lang sila gumawa yung part 2. Mayfex, hindi kompleto yung top 3 lang. Si Gwen, kumbaga yung tatlong bidang, nauna itong tatlo lang. Gwen, Peter, Miles lang. So, ito lang si Sentinel SB Action yung nakagawa na ito. Kaya yung mas maganda kapag mamaya sa montage yung kompleto na sila, like sa mga official official photo ni Sentinel, no? Makakagawa rin tayo ng montage yan mamaya along with the box para nga kahit yung box kasi maganda makita, a very good insight na makita kompleto siya kahit sa picture lang. So yun lang. Okay, ang pinakahintay ang pag-unbox and review. Wag na natin patagalin, ayoko na rin magtagal, although nakita ko na rin naman yung kasi si Isaac Wong, ayun nga yung mga nabanggit ko na parang yung mga Chinese, yung mga nauna na makareceive ng Chinese or mga taga Hong Kong. Eto, may ideya na ako sa itsura, but ayun nga, live pa rin sa akin naman. And ayun, pag nag-unbox ako, like nagawa ko din sa mga unang videos, gusto ko pa rin naka third person sa pag-unbox para nakikita ko rin yung sarili ko, nakadokyo kung paano ako mag-unbox at least, or itsura, paano ko rin siya tinanggal, na hindi tayo magsa third person, first person, naka third person ako sa plano ko so far. Tuloy ko lang siya. Then para mabilis lang din yung box after, yung pag-showcase ng box after na lang natin i-unbox. Kasi medyo nahirapan ako sa setting ng camera, hindi pa ako masyadong maalam dito, masyadong manual yung dating paggalaw-galaw ko, medyo matagal mag-record, mahirap din. So, pabilisin lang natin, parehas buhay natin, and para mas maganda and efficient yung output. So, ayan, sige, proceed tayo sa unboxing muna. So, taas baba yung seal, ganito, SB Action, cutter. Okay, tanggalin natin yung baba. Yung diskarte ko magtanggal. Dahil maingat kahit sa box, ayaw nang masyadong sira. Okay na, medyo napupunit-punit na siya. Ayaw talaga, okay. Kopya, may popcorn. Sige, ganito naman yung usual yan. So, baba, then expect natin parang dalawang layer ng shell, tapos may manual yan sa ilalim. Okay, so yan naman yung usual niya na yan. Nandito yung manual. Okay, manual is spider noir, tapos dalawang layer, and yan, wala na, hollow na yung box, wala na pinakaibang laman yan, wala na. So sige, mamaya natin ito yan, unboxing. Okay, tingnan natin. Ayan. So makita nyo na, nakahiwalay na siya. I mean, yung second part or second layer ng nandito yung, ayan. So ano rin naman yan, shell din yan. Okay, ito yung usual na SB Action package. Ganyan, okay. Ayan na, okay na naman yan. Itutok na natin yung camera pag sa mas malapitan. Okay, ito yung sa box. Okay, front, wala na muna yung loob ng shell. Okay, likod na muna natin agad. Okay, gitna ba? Ayan, ayan yung likod. Yung likod talaga maganda yung art kompleto. Tapos parang single yung character lang. Siya lang mag-isa. Individual lang. Yung right and left, baleto right. Okay, mas lalo ka na kumahanap yung view na yan. Isang malaking art dito. Tapos yung ganyan. Okay, yan yung for the right. Then sa left. Okay. Para mas kompleto yung view. Ayan. Top, manual ko na lang hawakan. Ayan, Into the Spider-Verse pa rin. Okay, part 1. And bottom na lang yung mismong authenticator and all details. Okay, manual. Hindi ko alam kung ganito rin ba pag sa iba, pero kasi pagdating dito kay Spider-Noir, yung itsura niya, may comic, ano ba to? Yun nga, nagiging black and white siya dun sa movie. So, black and white din yung ano. Hindi ko nga alam pag sa ibang manual, black and white din mo yung mismong art doon. Ito, selyado. Hindi na natin tanggalin ganyan. Ipakita lang natin ang mabilis. Okay, last but not the least, yung mismong figure na, or at ito mismo nga kasi, ano rin naman, shell din yung isa, pero isa mismong figure na nasa shell. Ang hirap lang makita kasi itim siya mga Joforms pero sa naked eye, kita naman at least, no, closed fist, set ng hand, isang extra sculpt, ito yung mismong figure, puro plastic maliban sa ulo. 3 pairs din ng kamay. Okay.
ito yung mga pandagdag niya yung effect ng cloak para kumbaga pag ginahangin, ano siya, another piece ng effect. And then, hindi nga, plastic din siya, hindi siya tela. So, yun na. Kasi pagdating yung likod, wala na. Kaya isusunod natin yung shell dun sa likod. Okay, last piece talaga, actual. Kasi, syempre, part pa nga siya ng package. Yung shell dun sa ilalim kanina, nakita nyo, hiniwalay ko, or balikan nyo na lang. Pag ganito naman usual din si, SB Action stand, may libre siyang stand, then dalawang web effect, then meron pa rin pala mga kamay dito, tapos nandito ngayon may gun siya, tapos ano ba to, yung pa ano din, ikakabit ata doon, hindi ko pa aral sa figure, parang effect nga siya ng gun na umuusok pa. Then another pair din ng another pair ng kamay na may kasamang kakashot lang na na web. Ganyan din naman yung at least kay Gwen tsaka kay Miles. Hindi ko pa review yung kay hindi ko na maalala yung kay Peter. So yan. Okay, isang ikot muna tayo ng figure. Ito siya kapag kompleto kasama yung hanggang baba kapa, accessories. Time na rin mga Japorms, o sa mga bago na hindi pa nakasubscribe ay pakisubscribe na po sa channel ko, and para din sa video na to, sa pagtulong niya sa akin. Yan lang. Okay, eto na, malapitan, Spider-Man Noir pala, Spider-Man Noir. Nag-research na ako, medyo binisita ko yung part 1 movie. May Netflix naman tayo dito, so yun, nandun kasi sa Netflix yan. Okay, tapos, sige, medyo lapitan natin and tutukan natin na mas malapit, yung hindi masyadong makaharangan yung mga ibang detalye. Okay, ito. So, yan siya. Sana maliit kasi sa screen ng camera ko, pero baka pag lumaki na yung screen, maganda naman, or I mean malinaw pa rin, kasi itim na itim yung figure ganyan yung harap, so ganyan yung scalp nya. Okay, and mamaya i-highlight natin lalo yung kasi pag isa nakita nyo nga rin sa unbox or kahit balikan nyo, etong dalawang to extra piece ito kahit etong laylay na to, kumbaga accessory siya, hindi siya by default kasama, though dapat sa mismong itsura niya by art, kahit sa movie nakaganyan naman siya, kasama talaga yung cloak. Pero ayan, ganyan yung itsura niya kapag parang kompleto, at least by default sa art. Okay, sa review natin, parang pangkalahatan, maliban syempre sa articulation and accessories, kumbaga yung mismong detalye pa niya, pinakita naman natin kanina, siguro yung pandagdag or yung mismong para sa akin maganda dito, tatlong bagay. Una, tama ba, nasusumpa naman, hindi pa blur, ayan, yung sa mata niya, nakikita niyo mga Japorms, parang may kinang effect, basta mas, hindi ko mas matingkad, kumbaga mas darker yung puti na yan, yung kumbaga meron siyang diagonal sa mata niya, di ba, nakikita niyo naman, kahit sa screen ko kasi maliit dito sa camera, kita naman so mas, feeling ko mas noticeable to sa mga mas pag malaking screen na. So ayan, ganyan siya, kahit yung extra accessory na head ay ganyan din yung effect niya. So hindi ko alam, ganun ba din, parang kanina binalikan ko sa movie, at least hindi naman lagi may kinang effect, pero dito static siya, nakaganyan, or ito talaga yung design niya ng dalawang head. Okay, pangalawa, yun nga, or at least masabi lang natin na ipakita na natin dito kasi accessories yung isang head lang nun. Na siya, review lang natin na pagdating dito sa version ng head na to, by default out of the box, ayan, ganyan yung itsura niya, kasi ikakabit nga niya dito, ito yung lusutan may lusutan dito para sa sombrero or sa hat, para lang mas solid siya, dumikit. Okay, and ayan, ito kasi yung staple na itsura niya, or diba, parang by default kahit pagka-introduce sa kanya, lagi talaga siyang may sombrero. Although ewan ko kung may part ba doon na sa fight scene, sa mga laban-laban ay natanggal yung sombrero, pero ganun siya. Okay, yung default na to. Okay, pangatlo na lang, and last para sa overall review or parang thorough review is yung, pag nakita nyo, nalabo yung meron dito, gamit ko pala yung spiritual na espada ni Alfred dun sa Bandai natin, nilabas ko rin kasi chinek ko, nagandahan na naman, napasilip ako. Ito na yung gamitin natin pang dot-dot. Ayan, meron siyang inner garment na
turtleneck yung dating. Parang kumbaga pag sa mga Spider-Man figure na yung sinasabi ko ngayon, gusto ko na parang pag unmasked head, ito yung unmasked head pa, although ganito talaga eh, may ewan ko, syempre naka spider suit naman siya yan eh, pero may pinaka ano pa siya, may inner garment na parang sleeve o at least basta dito hanggang leeg pa rin, so may turtleneck siya, ganyan forma niya. Kumbaga pag tinanggal din natin yan, basta hanggang gano'n, kumbaga ito nga yung version niya na ito pa yung, parang ang dating ito pa yung unmasked, tas may pinaka ano pa siya, ito talaga yung suit, o ganyan siya eh. Okay, yun lang yung pinaka ma-highlight ko kasi wala na, weathering na yan, lahat ng mga to pure plastic, okay, plastic, o parang gano'n, kumbaga may inner garment pa siya. Okay, ulit natin, tapos para ito syempre vest na yan, so kumbaga ibang damit siya. Pero yan, yun yung siguro top 3 thorough review natin pagdating dito. Kasi wala na namang effect. Itong mismong, yun yung mga accessory na to sa articulation na natin banatan yung pagpapaliwanag kasi nga jointed din yan eh. Pag nakita nyo nagagalaw yan. And sa mga promo pics makita nyo na, kasi nga ano siya diba, sa mismong movie din, yung ni-review ko nga kanina, kahit walang hangin, nagdadala daw siya ng hangin. Kaya yung mismong ano niya, kung hindi nga kasi ginawang tela, at least dapat talaga articulated o siya kayang galawin dahil nga sa effect yun ng ano niya, ng mismong character niya, hinahangin-hangin daw siya. Kaya so hindi natin masyadong i-elaborate ngayon o yung review nga kasi mamaya na lang yun sa articulation. Okay, proceed tayo sa accessories. Okay, first accessory yung natatangi at nag-iisang alternate head. Eh, makikita niyo na naman yung sinasabi ko na parang kinang effect. No, ayan, meron siya talagang kakaibang paint. Okay, then ayan, kumbaga wala nga dito yung extra buckle para iipit sa mask kasi ito yung mode na wala siyang mask, wala siyang sombrero ng hat. Okay, so ayan, ganyan lang naman yung scalp. Kumbaga ayan, may embossed scalp ng at least mga web sa suit pero hanggang ganun lang. Likod, tuloy dito pala sa likod. So, siya. Okay, ayan. Okay, ito yung natatanging alternate head. Ayan, sa kamay, meron tayong ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na pares, bali kanan at kaliwa yon pares. Tapos may isang natatanging kanan na, sorry naharangan ko. Ayan, kanan na kamay lang. Ito yung kamay na hahawak ng barel. So, ibig sabihin orthodox or mano, pang kanan si Spider-Man Noir talaga. Itutok natin isa-isa. Okay, mga Japanese, mabilisan. Ito yung kanang kamay na paglulusutan ng barel. Hindi na natin i-demo yung pagsuot ng barel. Common naman yan. Basta arcade sa picture, mamaya sa montage kasama naman yan. Yung gagawa natin ng may hawak na barel effect. Then, ayan. So, mabilisan. Ganyan siya. Okay, nag-iisa lang siya. Kanan. Okay, sunod. Actually, ito pala yan yung yung una na napakita natin. At ito kasama yung itong with permanent web effect yung kasi ano lang dito. Medyo disadvantage kay SB Action kasi wala silang default na kamay na yung naka-web shoot na ganyan. Tapos walang web permanent, mas detalye natin mamaya. Pero ito, tsaka itong pares na to along yung isa ay nandun sa yung pangalawang shell sa baba. Ito yung 4 na pares na nakita rin naman natin kanina dun sa pag-unbox. So, ito ay hindi siya totally closed fist siya, pero pag nakita niya, may pagitan tong dito. Okay. Either kasi makikita nyo rin naman sa picture, pwedeng ipanghawak niya to sa hat. Okay, ilusot yung hat para kumbaga pag naka-post talaga ay kayang parang ipitin niya yung thumb niya sa index finger niya. Okay, kanan kaliwa, pwedeng i-post. Tsaka yung accessory nga nung nabanggit ko ba kanina, pero ayun, na-research ko na hindi pala siya parang Yossi or gun effect smoke. Ano pala siya, posporo siya. So, match siya na kasi doon sa movie, parang sabi niya na, parang manhid na ba siya? Or what? Di na siya nakakaramdam. Nagsisindi daw siya ng match para pag kumbaga naupos hanggang sa kamay niya, napapaso ba siya, doon na siya nakakaramdam. So, yun yung effect niya dito. Panghawak sa hat o pati yung mamaya yung posporo yung match. Okay din, ito na yung closed fist. Although hindi siya totally closed, walang totoong closed fist. Siguro yun next na doon. Kasi ito yung
may lusutan naman nung yung dalawang web effect na mahaba. Okay, makikita nyo rin naman sa promo pic yung parang may hawak siya, promo pic na may hawak siya nung mahabang web effect. Yan, dito nilulusot yan. Okay, so ayan. Ito yung pares nun. Next, medyo grabbing hand, pero hindi pa ata to yung, or ito na yung pinaka-relax at least. Kasi pagdating dun sa dalawa pang susunod ay mas buka na siya. So ito, relaxed hand. Okay, pares lang. Okay, then ito na mismo yung parang grabbing hand na, or kung basta mas crescent, ganyan, parang pa-letter C yung pagkabuka niya. Okay. Ito yung sumunod na pares. Ito parang at least parang pagapang din, or ito kasi mas bukas pag nakamay. So pares yung kanan, kaliwa. So ganyan siya. Sana tama pa yung zoom. Medyo naduduga ako ng paningin ko dito sa screen. Ayan. Ayan. Okay, then last pair, ayan na. Ito yung, ganito naman sa lahat pala. Permanent talagang ang nakakabit. Okay, web na, at least yung style ng mga Spider-Man, kahit ng unang Peter Parker na alam natin pag nag-shoot, pero yun nga, permanent siya nakadikit, hindi yan matanggal. Kung matatanggal mo yan, sira yung pagka-glue. Intended talaga siya na permanente, nakadikit siya. So ayan, pares. Meron din naman siyang version nito. Itim na itim lang, so ganyan yung sculpt and itsura. Op. Okay, last na, balit 5 accessories, no? 5 piraso. 2 web na mahaba, web effect na identical naman ata. So, kumbaga, bali ang pinaka-effect niya talaga parang nagsiswing siya. Hindi siya kapag yung mismong web shoot, yung nandun sa nakakabit na kamay. Then, 2 barrel, so hindi na natin ito ilapit yung sa gun na lang. Okay, itong handgun na accessory na to ay wala sa mismong shell na yung, ano man tawag sa gun, basta, diba parang may pinaka place siya doon, may uka siya doon. Instead, may separate plastic, kung makikita nyo rin sa unbox kanina, doon sa mismong stand. Yung sa stand, diba, na may pinakagitnang butas yung parang donut, itim siya, plastic pala yun, tapos dito nakalagay itong handgun na to. Okay, so ewan ko ba't gano'n, parang ang dating pa exclusive item siya, pero or baka hinabol na lang din nila, pero kasi naman itong barrel na to, alam ko sa movie, is ito naman din talaga parang pinapakita ang gamit niya, so ewan ko ba't naging gano'n siya sa package, pero ano ba, teka lang, tingnan natin yung zoom, ayun, okay, ganyan siya. So may scalp, okay din, maganda yung pagka-scalp, pero yan, simple lang din naman. Okay, ito yan. Then next, panibagong barrel, hindi kasi maalam sa barrel, pero ano ba to, bakit? Parang RPG. Bala ng RPG, or parang kanyan yung no, dulo. Ayaw ko, ano ba tawag sa ganitong mga barrel, mga ganitong barrel, mga Japanese, pero ayan. Another, sa pangalawa, or isa sa 2 gun accessory. Okay, last, ito na yung match. So, match pala siya. So, ayan yung parang pinaka-upos niya. Ito pa yung, kasi nga black and white lagi pag kayo So, ito pa yung, kumbaga, pag may kulay siya, yan yung flesh pa or yung hindi pa sunog na kahoy. Likod, wala So, kumbaga, pag pinicture perfect niya, pag sa picturean, dapat at least ito yung makita na yung side na, kasi nga doon sila nag-scalp and nag-paint na itim na yung, kumbaga, sunog na. Ito, tapos yung puti yung apoy. So, ayan. Yan yung pinaka-accessory. So, lahat-lahat na yan. So, ayan. Articulation tayo. Okay, para mas swabe tayo maya-maya yung paggalaw mismo sa mga joints ng katawan, unahin na muna natin ipakita yung, ito yung parang tela na dapat yung sa coat niya, okay, na extra. So, ito, yan, natatanggal siya, jointed din siya, mga Japanese. So, ayan, malulusot siya, tapos single joint. Okay, so, kabit. Kumbaga, ang dating niya, pwede lang talaga siyang ma-move. Siyempre, pihit, 360 degree na swivel. Okay, tapos single joint siya. Tingnan nga natin dito kung baka mabali ko. Titingnan ako sa actual. So, ayan, nagagalaw siyang gano'n. Pero by default, at least dapat, ayun na, parang nakabagsak dapat siya. So, paano ko ba siya kinabit kanina lang? Parang ibabagsak. Baka mabali natin. Ayan. So, at least dapat ganyan. Okay, same dun sa kabila. Okay, so single jointed, matatanggal din naman yan. Okay, medyo, tinangan natin. Ayan, okay.
Okay, jointed naman. Tapos, so pag kinabit, siyang ganyan. Okay, kumakabit siyang ganyan. Ayan, kakabit siyang ganyan. Same dito. Tapos, ibalik lang natin. So, kumbaga yung effect mamaya sa montage na ganyan. About dun sa mismong laylayan, ito medyo malaking joint siya. Pero, pagdating dun sa mismong pin niya ng joint, makapal siya. Ayan, makapal siya mga Japarms. Then, kailangan mo sundan yung manual kasi yung left, ito yung parang mas maliit kumpara sa right. Kumbaga, ito nakatalikod kasi pag front facing, ito yung left part, okay, sa right part. So, by scalp na lang, so ganyan siya. Ito yung dapat kumbaga left part pag facing, okay. Tapos, andito yung lusutan niya. So, tanggalin na lang din natin muna pareho. Okay, so may pinakalusutan siya dyan, yung dalawang accessory na yan, jointed, dyan. So, ibalik natin. Ayun, natanggalan naman yung medyo maluwag kasi, or maliit lang talaga, or, madali nga siya matanggal. Okay, lalo pag nababangga-bangga mo. So, dito may lang din, tumba muna natin si Spider-Man wire. Reviewin natin, may copywriting lang din sila dito. Okay, Marvel. Nakikita pa ba natin? Tingnan. At least, tingnan ko ako. Nakikita pa yan. May copyright na sculpt dito. Marvel 2024. So, balik natin. I-shoot natin. Or baka baliktad. Hindi. Kasi, baliktad pa yung pagkalagay ko kanina. Okay. Hindi kong baliktad. Pero ayan, at least ganyan siya. Tapos, bala yun. Swivel lang din or basta kayang pihit. Tapos, single joint. Pwede mo siyang itaas ng ganyan. Itaas lang. Mali pa natin. Baliktad pa pala yung pagkakabit ko kanina. Pero ayan. So, ganyan siya. Yan naman yung mangyayari sana. Pero kumbaga pag ito na mag-proceed tayo sa mga limb articulation, tanggalin na muna natin yung para hindi tayo mahirapan. So, hindi ko na ikat. Tanggalin muna natin. Iba ako dito. Okay, kasi may pinaka-highlight ako na, kahit pala, actually itong bolster yung lagayan sa barrel. Ito rin pala, pang dagdag natin dun sa Toro review. Kaya maganda siya din. Jointed din naman. Ngayon ko palang tatanggalin. Tingnan nga natin kung natatanggal. Natatanggal nga naman. Okay. Posible kasing hindi. So, ayan. Jointed naman siya dyan. Ngayon ko lang natanggal. Ngayon ko lang din naisip. Sorry. Kalimutan mga Japarms. Okay. Sa damit, hindi ko tinesting kung paano tanggalin. Pero ito, solid din na plastic. Okay. Pero, kumbaga, para kung makakablock siya sa articulation, ewan ko na lang. About dun sa crunch, urahin na natin yung sa ulo. Ulo lang naman, no? Balik kanan, kaliwa. Maganda naman. Usual na kayang i-360 degree. Facing up, yun nga. Hindi na natin matanggal kasi yung kapa, pero yan yung sagad niya. I guess naman, sa joint naman niya sa pag tinanggal mo to, okay pa rin naman yung pinaka-joint niya. So, kayang tumingala niya ng maganda-maganda kung hindi lang harangan na itong kapa or tanggalin natin. Hindi ko pa talaga natatanggalin. And for this video, hindi natin tatanggalin. Kayang face down, ayan, sagad niya. Which, ayan, tungo naman, at least nasa 45 degree ang ano, at least 75. Okay. So, ito, na tayo. Sige, unahin ko muna yung ab crunch. Kasi sa ab crunch, pagpaharap, maganda rin talaga. Sobrang okay yung, actually, depends agad. Ayan. Kaya niya mag-up crunch ng ganyan level, ganyan degree. Okay. So, sa usual, kahit yung lahat ng nauna, tatlo, kahit yung, kumbaga yung humanoid, maliban kay, si SPDR pala pangalan ng robot. Kaya, kayang i-up crunch ng ganyan. Kahit yung patalikod naman, okay. Pero yun nga, kasi mabablock nung plastic na damit, no? Pero, kung crunch natin, tinesting ko naman, parang kaya niya naman din isagad. No? Kung gusto nyo ng, at least, parang, balik or kaya parang pa-dive, maganda pa rin naman. Pero yun yan, nabablock kasi nung plastic na damit or vest. Pero yan, kaya pa rin naman. Okay. Then next, eto na, yung siguro, hinihintay nyo rin, yung kamay. Okay, sa kamay, wala tayong bicep swivel. Diretso siya. Then, ano matawag pag sa ganitong joint? Yung, basta, solid siya dyan. Ayan, nag-iisa. Kulang kasi sa ilaw, baka nahirapan na i-focus yung camera. Basta yan. Single joint siya dyan, buo yung braso. So, ayan, hanggang ganyan kaya niyang magawa. Maliban na ipihit natin. Pero by yung pag-falling, ayan, sagad na siyang ganyan.
halos ano lang, halos pag kumbaga from resting kaya lang niya ano ba to, 45 pa rin or basta hanggang L hindi na kayang ituwid. So ganyan, paano na sa degree niya. Okay, so ganyan, single ano man tawag sa joint na ganito pa rin. Hindi ko kasi ayoko muna din tanggalin mga Japons, baka mabali ko or iba yung sira na mangyari. Pero ganun siya. Okay, walang arm swivel or bicep. Syempre, by joint sa siko, kaya naman mag double elbow as usual. From, syempre, Spider-Man figure din yan, dapat articulated at least, okay? Kamay, sa kamay, ayun din, dahil kasi yung kapa niya, I mean, yung sleeve niya ng mismong coat, dahil mahaba, medyo napipigilan niya yung galaw nung at least ng kamay, parang pag, syempre, single joint, diba? Ganyan yung kaya kapag paharap. Hindi na masyado or at least else medyo sisiraan yung plastic or baka higitin mo, pero at least ganyan siya sa akin. Then patalikod din. Ayan. So ganun na lang, naharangan niya kasi ng sleeve. Same naman yan sa kanan na. So tinetesting natin tong kaliwa. Then hulihin na natin yung medyo kakaiba dito, etong which is yung thigh pati sa mismong legs niya. Kaya mag double elbow, double knee, of course, double knee. Then toe, pag sa foot mismo or feet, ganyan din siya, hindi na masyadong kayang ayun, parang di ba, mga 75 degree lang or ano. Pagpababa, ayan, hindi rin masyadong matuwid para magawang straight, pero at least maganda pa rin. Then toe articulation, okay, up yan, ayan, medyo na-focus kasi sa kamay ko. Ganyan pa rin. Okay, kaya naman. Then, so yun na siya. Usual. Ayan. Ang pinakakaiba dito, meron siyang thigh swivel na parang naging SH Figure Arts and Amazing Yamaguchi at least 3 Voltec. Ayan na. Si swivel, 360 yan. Okay. Same dito. Then, pinakakaiba, parang nga siya, yung legs niya, gumamit na, kaya ng ibukaka. Pag nakita nyo dito mga Japoms, ayan. Yung mismong joint dito meron, di ba, pag baliktad kaya kay Figure Arts dito nila nilagay, pero dito pagdating kay SB Action or kay Sentinel, nag-introduce sila dito kay Spider-Man Noir na nandito yung joint nila para at least ma-articulate talaga nila ng parang double pa rin yung effect or para siya mag-split. So kumbaga kaya niya mag-split mga Japoms, ay makikita nyo na ina 90 degree niya. So pag dito kaya niya mag-split ng ganyan dahil dun sa joint na yon, na-introduce dito lang. Wala niyan, at least sunod kasi dito, diba, latest nila si Gwen, straight lang yung kay Gwen, hindi kayang iswivel, diretso lang. Dito nag-introduce sila. So eto siguro kahit kumbaga mag flight or action pose kayo, yung sa stand na kaya niya mag-split. So, ito na yung overall articulation ko. Tama, no? Hindi na talaga kaya itaas, gano'n. Yun yung dagdag dito, parang pinakakaiba. Or dito inintroduce lang siguro sa susunod nilang mga line kung alam ko kasi SB Action, Spider-Man pa lang din eh. Ayan na. Yung sa nila, sa legs, na-introduce nila kung gagawa sila ng mga parang articulated character pa rin. Sana ituloy-tuloy nila yung paggawa ng leg na yan. Maganda pa rin naman, although kasi ito itim yung figure eh. Ewan ko kung pag sa susunod paano nila didiskartehan yung paint. Pero yung kita nyo naman na tama ba, wait lang. Ayan, talagang jointed siya eh. Ayan, may joint siyang ganyan. Same naman sa kabilang side. Ayan, para ma-split siya. So ito yung medyo, ito talaga yung bago. Hindi na focus saan eh. Ayan. Tapos nakikita nyo. Ayan. Dito sa articulation ng figure na to, Spider-Man Noir, pa rin naman, ITSB. Okay, high check mga Japorms. Pag sa mismong figure, lampas siya ng 6 inch. Okay, maganda, ayos. Maliban na lang na nasan yung espada natin ni Alfred. Ayan, so 6 inch line. Okay, so mga gandito. So mukha lang siya matangkad, pumapalo siya ng 6.5 dahil nga lang sa sombrero, sa hat, pero pag yung mga hanggang ulo lang, at least nasa 6.2, ano ba to, 1, 2, 3, 6.3 pa rin naman. 6.3 inch siya, more than 6 inch siya, for sure. Parang yung tindig ko nga nito, medyo nakalin forward pa kasi mabigat, kinabit ko naman yung
kapa sa likod. Kung mabibigat kasi siya, natumba siya patalikod dahil mabigat nga yung accessory. Kumbaga nga, baka mali pa intindi ko nito. For sure lang, is lang pa siya ng 6 inch. Yun lang. Okay, ayan na, with the rest of the squad, wala nang ibang pagkumparahan. Benga na natin para beautiful sight. Ayan mga Japorms, so kompleto, kung at least tama naman yung tindig ko, ganyan sila lahat. Okay, magkasintangkad si Peter, pati itong Peter Parker na Balesin Moir. Although si SPDR talaga hindi na nga accurate sa height kasi mas matangkad pa rin ata talaga dapat yan sa at least parang mga 9-10 footer yung robot but yan. Yung sa miles, ito na lang, hindi kasi ito pa rin yung miles natin. Okay, hindi na lang natin isama dyan, pero yan, kung sa kompleto natin. Kahit yung sa picture mamaya, hindi na to isama si Miles. Nandun na naman to sa clip din sa 2023 figures. Okay, yan lang mga Japorms para sa vid na to. Salamat sa panonood and kita-kits ulit sa susunod na video.